Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Karambola, Karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, Karambola, Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, May 3, 2024, kasama natin Jonathan De La Cruz. Yes. Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Good morning. Mainit na good morning sa inyong lahat. Yes, yes, yes. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live din tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment. Ano pa ba? Like, love. Text line 0999-376-6768. Sa mga komento nyo po, 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Sa Signal Channel 24 yan. Sa TV Plus 27. Sa GMA Affordabox 25. Good morning. Good morning. Umaga. Umaga. Magandang mainit na umaga. Ano, sinong... Meron akong hindi babatiin, pero kahit na nasa Hong Kong naman to eh. Ang aming kaibigan ni paring Conrad, si Leo Deo Cadiz. Bakit? Birthday niya. Ay, wala namang pansit dyan. Wala namang pansit dyan. Layo niya. Ay, doon ano, wala. Hong Kong, wala yan. Hong Kong, ang layo dyan. Ay, maganda padala niya, noodles. Ayan. Uy, masarap ang noodles. Yung Hong Kong style, mami. Na Hong Kong style, yun ang the best. Para hindi siya mahirapan, padala na siya ng Peking duck. Oo, lubos-lubusin mo na. Pero alam mo, pwede naman ang order daw eh. Oo. Actually. May mga areas. O-orderin niya doon. May mga restaurant dito na nagbibigay niya. PAL o AirAsia. Okay. Leo. Si Leo po nakasama namin ni Parin Joel. Sa business day. In another life. In another life. Oo. Noon, mga reporter kami. Grabe, sinabi na ng Department of Agriculture. Halos 7 billion, 6 na bilyong piso na ang nadadamage ng El Nino sa ating pananim. At ang bulk nito, kakatakot, palay. So pag tinamaan niyang palay, yan presyo niyan. Okay. Susunod dyan, corn. Pag tinamaan ng corn, alam mo na, ang susunod dyan, yung presyo ng karne. Kasi yan ang kinakain ng mga manok.
at baboy. Baboy. Tapos yung high value crops, ibig sabihin niyan, yan po mga vegetables. Ano ba mga high value crops? Di ba vegetable? Fruits, vegetable. Fruits, vegetables. Sa palay pare, 3 billion na agad eh. So, malaki-laki daw ang loss sa ating production. So, hindi tatamaan yung target this year. Yan. So, ngayon, ano solusyon natin dyan? Ano kaya pwede? Importation yan, di ba? Siyempre. Immediate yun eh. Kung hindi ka makakapagtanim, wala kang harvest, lahat, di wala. Saan na natin na dadami pati yan dahil La Nina naman ang susunod. Lalo pa kasi yung tagtuyot, hindi makapag-harvest. Hindi tayo makapagtanim. Hindi makapagtanim, hindi makapag-harvest. Sa La Nina naman, sinisira yun. Kung ano man na itanim na, maski pa paano, ay pag hindi pa na-harvest yun, masisira yun. Yan. Ngayon po, pero ang akin still, efforts should still be made ng Department of Agriculture yung tulungan ang production ng ating mga magsasaka sa ang problema nga yung farm gate price, napakalayo ng presyo pagdating dito sa merkado. Yan tama ka dyan. Pero isang topic yan, yung logistics po. Support. Pero yung pagtanim mismo na yun, yun na yun. kapag El Nino, ano ba pwedeng gawin? Wala kang magagawa kasi kasi hindi natin ginawa yung dapat gawin noon. ayun. Which is to tayo ng water impounding. Ayan. Hindi naman pwedeng puro munggo yan o kaya... Kasi munggo pwedeng magano yan eh. O watermelon, yung mga ganon. Hindi naman pwedeng lahat yun, ganon ang gagawin. Puro ganon ang gagawin mo, hindi pwede. Hindi pwede. Bakit pa ang natin, ang tipid na, yung impounding water facility, puro lip service kahit tagal na, no? Hindi mahirap bang gawin na is it or the real estate involved? Wala lang programa para dyan. Kasi ang sinasabi po ng Department of Agriculture ngayon, panlaban dito sa ating problema sa climate, sa tagtuyot. yung pa rin dati, they will distribute seeds, they will distribute fertilizer, they will modernize farming, mga ganon. Laba iba? Paulit-ulit na yan eh. So, nagsalita po ngayon, bigas ang problema, alalahanin nyo. Yung sinasabi ni Paren John at pagkatapos ng El Nino, yung La Nina, tuloy-tuloy yan na may problema tayo sa ating food production. Okay? Ang kauuwian yan, siyempre, dun nga sa mga Biblia, di ba? Kapag meron tagtuyot, pag may drought, famine ang kasunod. Diyan po yung upheaval, social, political upheaval pag may famine. Kumbaga, ang modern day famine, ang mangyayari dyan, tataas ang presyo na bilihin. Paano yun? Well, isang dahilan daw dyan, yung sinasabi nga ni Paring Joel, yung cost ng pagkain, kumpara mo sa palengke at sa, ano yun? Farm gate? Farm gate, oo. Taas daw. Ang sinisisi po nila ngayon, mga traders at saka middlemen. Yan po ang nakita raw nila sa hearing ng House Committee on Trade and Industry. Okay. Anong ginagawa ni Chalex? Hindi nga niya kinakausap ng mga tao eh. Yan ang actually, yan ang malaking problema ng mga kaibigan natin sa kabinete o kaya sa bureaucracy. Hindi ba nakikipagkonsulta? Parang hindi ko maintindihan yun. Isolated sila. Parang ganun. Basta akala nila kung ano yung naisip nila, yun na yun. Hindi. Hindi raw po pwedeng sisihin yung mga retailers dahil ang kanilang kita, ang profit margin po ng retail, napakaliit, wala pang 10%. So, ano ang sanhi niyang mataas na presyo ng bilihin? Sa palengke. Hindi po retailer yan. Okay? Yung pag-angkat nila, mataas na eh. Yung angkat pa lang eh. Yung pagdating ng, halimbawa, meron... Imported. Whether imported or local,
Yung ng angkat mga pa lang- retailer. O ng retailer. Yung mga nagtitinda sa palengke. Yung may mga stalls. Sa angkat pa lang, mataas na yan. Oo, yung pasa sa kanila. Pasa sa kanila. Oo. Hindi naman magbebenta ng palugian. Ba't na-analyze naman ng DTI kung ano yung cost niya ang... so, ibig mo sabihin, wala pang 10%. Mahigit doble ang presyo ng farm gate. Saan napupunta yung iba? Na-analyze na ba ng DTI yan? At kung ma-analyze nila yan, makikita nila ang problema, and therefore, pwede magkaroon ng programa to address it. Na-analyze na ba? Well, ina-analyze nila. Ang problema lang... Basta traders and middlemen, yan ang may kasalanan. Ano doon? Ano doon sa ginagawa nila? Hindi, gusto nga natin malaman sa kanila. O sige, pagpalagay mo na lang halimbawa, baboy. Yung domestic na o dito, yung bang processes, ito ang galing sa farm, iwi, dito, feeds, farm, papunta dito sa palengke. Ano yung mga pinakikita cost na po yun? bale na parang sa production, ang problema natin kulang lang. Pero kaya mag-compete. Kasi ang cost po ang sinasabi, mura sa farm gate, ang mahal sa palengke. Yun, yung may... Ang indication sa akin, parang Jonat, ayos yung production. Yes. Kaya natin, in other words. Kulang lang. Kulang lang, pero kaya. Anong dahilan bakit kulang? Takot yung mga producers na talunin sila ng smuggling. Yan. Yung sa manok, kitang-kita na natin yan. Yung pong mga broilers. Yung mga nagdinigosyong sila sa kanila binibili yan, day-old chick. Nagcall na po sila, tens of thousands na inahin. Dahil takot sila sa smuggling. So yun sa production, medyo may nangyayari. Doon sa middle, sa trade po, yun ang problema. Yung mga producers nga sinasabi nila, kung bigyan pa nyo kami ng suporta pagdating sa financing, baka mas mababa pa kami in terms of production cost. Tama. Sa at talagang competitive kami. As a matter of fact, Lalo na yung mga poultry. yung poultry, very competitive sila. At one point in time, and this is lalo na yung gulay. attributable to Secretary Dar, former Secretary Dar. Sabi nga niya, mag-export na kayo kasi over na kayo. Over na. Isipin mo yun. Hindi, kaya lang mag-export doon. Kasi nag-i-import sila naman. Yan, para mapayagan yung mga Import. fast food. Na yung mga pumasok. Nagbebenta ng imported na parts lang para mapayagan yun. Dahil malakas po ang lobby niyang mga yan. So, kailangan magsakripisyo yung mga local poultry. Mag-export na kayo o kaya magbawas kayo ng production. In other words, kaya nila. Yun lang ang aking ibig sabihin. Kaya nila mag-produce competitively. So, yung pagkain magiging problema, dadami lalo ang nagugutom dito sa atin. Ayun nga. Bago niyan, nagsalita si Iloilo Representative Ferhenel Beron. Sino yun? Siya ang chairman ng House Panel on Trade and Industry. I-identify nila itong mga yung mga violators, yung mga... na-violate? Hindi nga, yung middlemen na nagpapa-increase. Kumukuha ng profits mula doon sa farm gate to market price. Anong nilabag nilang batas? Identify na nila. In fact, identify. Wala nga nilalabag na batas kasi free market yan . Kung gusto mo i-presyo yan hanggang langit, it's up to you. Ngayon, kung may bibili nun, di ba? Hindi, naglabas na ng listahan ng DTI sila secretary. Na yung itong mga ganitong bilihin, ganitong items, hanggang dito lang kayo. It's also not binding, hindi siya batas. Suggested retail price? Suggested lang yun Wala. SRP? Yes, wala yun. So, alam mo, palabas lang lahat yan. Throw the book Yan at them, sinasabi niyang with Trade and Industry Committee na yan. Maglalabas sila listahan. So, throw the menu at options at anong them. gagawin nyo doon sa mga yon? Kakasuhan nyo? Anong kaso? Wala hindi free market So, hindi mo pwede sabihin, meron bang price control? Wala. SRP, suggested lang yan. Hindi
Meantime, ang problema po dito, palala ng palala yung situation na yan. At it seems walang na solusyon ng DTI. Unless mag-impose yung price stabilization council, etc. ng cap. Pero pag nag-impose ka ng cap, Ay nako, dangerous yan. mas dangerous yun. Mas dangerous yun. Ang dapat po dyan talaga, lumaro kayo sa free market. Anong ibig sabihin niya? Kung kulang ang warehousing, Kayo na magtayo. o di government magtayo. Tapos i-bid out nyo sa private sector, sino mag-ooperate? Example yan. Well, nakita natin ang Ayala. Pumunta na dyan sa negosyo yan. The logistics. Sa warehousing. Nakita nila may pangangailangan eh. Cold storage. Ibigan mga ganun. natin si Cesar Monchoking. Yan. Nagpasok. May mga negosyante po nakikita na yan. Pero kung kulang pa rin yung pumapasok sa mga ganyang negosyo. Government na. Okay. Tama ka doon. Kaso parang wala eh. Walang, parang Hindi, same lang yung solusyon eh. ang nasa budget nga sa ngayon, meron port improvement, meaning yung mga seaports. Meron ding, ibig sabihin nun, dadagdagan nila Pang-logistics. Pang-logistics yun. Oo. Yan ang workout yan. Kalsada, tinatayo naman. Tinatayo naman. Kaso, yung mga nagdi-deliver, maganda ba ang kanilang estado? Yung mga cargo. Ang nagrereklamo po yung mga cargo na yan dahil sa tong. Iba namang usapan yun, bro. Well, kasama Logistics kasama sa yun, logistics nakakadagdag sa presyo. Kasama sa logistics. Maski ibang usapan yun. Dapat yan programa crackdown talaga. Yung Diba? disiplina dun Ibig sabihin natin, alamin nyo cost of- lahat yung factor na nagpapataas ng presyo. At tapos gawa ng solusyon. Bawat sa. Oo. Hindi Production, pwedeng- ito. Logistics, ito. Pagdating sa ano. Yan. ito, Hindi pwedeng motherhood statement lahat. Ang magiging resulta niyan, mahal na naman ang presyo. Ang inflation po, natatakot pa rin ng BSP. Dahil nakikita nila. Na pwedeng, yan. Oo, kaya hindi po nagbababa ng interest rates ang BSP. Pareho pa rin. Natatakot sila dito sa nangyayari sa El Nino. So, ibig sabihin niyan, tutumal pa rin ang business. Okay? So, magkakaroon po ng slowdown ang economy. Therefore, mas lalong madaming hindi makakahanap ng trabaho. Maiipit yan. Kaya pati yung sinasabi ni Secretary Benny Laguesma na sigurado magkakaroon ng increase sa minimum wage. Maaring mangyari pero very, very, yan. Kakayanin ba? Band-aid. Ultimately, ang result po nito, yung marami na naman magugutom. Yung huling survey, wala pa tong effect ng El Nino rito. Tumaas na 14% ng Filipino families experience hunger. At yung 2% na yun, severe hunger. Talagang wala makain. In this day and age, in an agricultural country, hindi ko maintindihan yan. Yung severe hunger po, palaging gutom. Madalas gutom. Hindi ba ito yung being hungry and not having anything to eat, walang makain, at least once in the past A few times, yan yung moderate. Moderate. Yung severe hunger, absolutely walang Wala makain. talaga. 2%. Diyan ako nagtataka itong DSWD, parang Agricultural country tayo. Tsaka yung DSWD, pinapasa pa yung kayo po ang taya dyan DSWD. Sabi nila, meron naman daw agreement na whole society approach yung, sa kagutuman. Okay? Ang punto nga namin dito, pero kayo ang may pera. Alam ba magkano ang budget ng DSWD? This year, 245 billion pesos. Sa halaga bang yan, hindi what's wrong with your program? Bakit hindi nasusolusyonan yung hunger? Hindi naman natin sinasabing completely. Pero yung 14%, napakataas po nun.
So, number one na question, yan ba mga programa nyo, are they working? 4Ps, food stamp, sustainable livelihood. Ang dami-dami yung programa, ang dami-dami pera niyan, 245 billion nga. Are they working? Sa tingin ko, hindi, kasi 14% pa rin yung nagugutom. If they are not working, nire-review nyo ba? Hindi po pwedeng gastos tayo ng gastos. Ang dami na nga natin subsidy, kaliwat kanan eh. And yet, 14% pa rin ang nagugutom, nakakaranas ng gutom. There's something wrong maybe. Baka hindi nakakarating. Hindi naman, baka naman sobrang dami ng recipients. Meron at merong hindi di bawasan nyo yung falling mga... by the wayside. di bawasan nyo yung mga nando sa medyo sa taas na hindi naman nagugutom. Paano mo babawasan? Targeted lang. Targeted. Targeted lang. Targeted. Kasi yan dahilan eh. Yung 4Ps, para doon sa mga pamilyang may nag-aaral na para matulungan. Para ma-incentivize sila na yung mga anak saka prenatal. Is that addressing the problem of hunger? Hindi, di ba? Well, you are addressing the future of the country. Ito yung para makapag-aral. No, but the topic here is the hunger. Okay. Yung hunger ngayon, na-address ba nun? Hindi. So, gumawa sila ibang program. Food stamp. Hindi pa rin tinamaan eh. 14% pa rin ang nagugutom. Teka, yung food stamp ba yan? Roll out na ba extensively yan? Puro press release na narinig. Hindi, meron naman. Meron naman. Pero limited. Very limited. In the meantime, parang experimental lang muna. Mahirap pa tayo sa experiment. Meron silang livelihood program. May food stamp program. Merong walang gutom 2027. The Oplan Pag-abot program. Tara, basa. Daming programa eh. At that kind of money, 250 billion, 14% pa rin ang nakakaranas ng gutom. There's something wrong sa akin. I can be wrong. Baka kailangan i-review yung mga... Hindi, matagal na natin sinasabi yun. Kailangan talaga ma-review lahat itong mga ayuda system. Yung mismong system ng ayuda. Talaga bang gumagana yan? Nakakatulong ba talaga yan? Yeah, it's a question. Maski ang ADB, sinasabi yan. Kailangan siguro. Kasi ang COA, in-audit na yan, pare. Sabi ng COA, mas malaki pa yung administrative cost. In certain instances, kesa doon sa napupunta doon sa... Actual na assistance. Ngayon po, pinag-uusapan din sa Kongreso, yung amendahan niyang Rice Tarification Law. At walang pag-asa sa Senate magsimula. Kasi sila gumawa niya. So, ang ginawa nila sa House, ang approach. Ewan ko lang kung ma-approve sa House yung amendment, kung papatulan ng Senado. Kasi pride of authorship yan eh. Unless they can come out with something, to stall it. Pasok ito. Kasi talagang nakikita na ang rice tarification law is not working the way we wanted it to work. Isa pong provision dyan na gustong baguhin ng FFF. Doon kasi sa Senate na-approve na rice tarification law, pag lumagpas sa 10 billion ng koleksyon, bahala na yung mga agencies mag-implement. Hindi na kailangan dumaan sa Secretary ng Agriculture. Nababypass po yung Secretary of Agriculture. So, diretso na lang doon sa operation. Ang argument ng FFF, dyan nagkakaroon ng duplication. Hindi ba? Kasi ikaw, nando ka sa baba, bureau, meron kayo ni-implement doon, diretso sa yung pera, nakikita mo ba yung overall picture? Hindi. Ang nakakakita po niyan, ang secretary. So, ang sabi po ng FFF, bakit hindi nyo bigay sa secretary yung excess at siya ang bahala kung saan gagamitin yan? Bakit kailangan diretso yan doon sa nag-i-implement ng machinery, modernization, ng seed distribution, mga ganon. Mali din daw yun. Ang problema dyan, accountable yung Secretary of Agriculture sa nangyayari
Sa lahat. Sa lahat. Oo. Pero wala siyang control doon sa pera. Yun ang problema. Nag-download ka agad eh. Nag-download ka agad. Paano kaya yan solusyon dyan? Well, kasi inaano dapat yung ano eh. In other words, mas direct ang gusto. Dati ang gusto nila, mas direct ang performance, mag-aayos ka agad doon. Ano ba, Tapos research? Magre-research. Papondohan nitong RCEP. Yung RCEP po, yung pondo na nanggaling sa rice. Sa rice tarification. Magre-research, popondohan. Kukuhan diretso doon. Meron na palang gumagawa ng ganun research doon sa ibang bureau at finance na ng DA. Di nila alam. So, kailangan daw po, talagang control na control diyang pondo na yan dahil hindi naman siya balong malalim. Actually, yung rice tarification law, yung program na yan na pinaghati-hati and then let the so-called implementing units take care of themselves. It's exactly the same problem that we're having dyan sa coconut, sa PCA. Ganon din. Kasi yung coconut industry Kanya-kanya lakad, pare. Ginawa nila, ganon din. There is a provision there na 5 billion pesos ang iano para sa coconut industry development. Pero, yung 5 billion pesos na yan, pinaghati-hati ito 15 units, 15 agencies. Bahala kayo sa... Ngayon, yung integrative Wala. paano mo gagawin yun? Yan po tinatawag sa na fragmentation. Hindi kayo nagkakaano. Hindi kayo nagkakaintindihan. Kasi diretso na sa kanila eh. Diretso na sa kanila yung allocation eh. So they can come out with their own program. Which is also happening in many of the instances na pinaghiwa-hiwalay mo yung dating magkakasama. Well, kasi yan naman the concept of decentralization. Closer to the ground where the rubber meets the road, yung implementasyon mas mararamdaman. Supposed to be. Supposed to be. Ganyan na which is exactly what we had wanted to do in the case of the local government code. Nag-devolve. Ngayon, dun sa devolution, the services that were supposed to be devolved, hindi nagkakaroon ng ano. Pero meron pang isang magandang punto, itong FFF. Sa nangyayari po dyan sa pera na RCEF. Kung tutusin, pera ng farmers to. Supposed to be. Kasi sila po ang tinamaan dyan sa rice tarification law and therefore, yung tariff na makukolekta dyan, dapat mapunta yan sa mga programa para matulungan yung mga rice farmers. Babalikan natin yan. Meantime, 8:30 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Magandang umaga. Teka, may babatiin ako lang. Sino? Sakto, nando naman mga taga-subaybay natin marami sa Sydney, Australia. Sydney. Meron dyan isang Pilipino, si Rafael Beng Villaret. Dating kung hindi umalis ng Pasay, nag-migrate sa baka naging mayor ng Pasay yan, sir. Na mahilig sa politika eh. Kaya niya ba si Calixto? Kaibigan niya si... Hindi si Calixto. Si Pee-wee Trinidad. Sila yung mga magkakasama nun. Nag-migrate ng Australia, nag-GlaxoSmithKline. Ngayon, growing brood ng mga apo. Siya taga-alaga, retired dyan. At masugid silang taga-subaybay ng Karambola dyan sa Sydney. Kamusta kayo dyan? Sydney. Okay. Balikan natin yung issue ng tarification law. Gusto pong palitan yan. Baguhin. Kasi ilang taon na yan at walang nangyari. It seems. By the way, sabi ko problema pa din. Sabi ko nung commercial si Senator Cynthia Villar, sabi wala naman daw siyang nadidinig problema. Ano wala? Rice tarification law. In fact, sabi niya maraming natutuwa dahil na-mechanize na sila. Dahil mula sa RCEP sa fund. Pero bagsak pa rin ang production. Yun lang. So is it working? Yan po ang pinag-uusapan dyan eh. Yung mga nagre-reklamo, maaring hindi nyo lang, hindi lang nakakarating sa inyo. Okay. Or, baka hindi tama yung sinasabi nyo. Kusang nagbubulag-bulag kayo sa mga feedback. Ito po, ang sabi,
isang reklamo. Ito, Senator Cynthia Villar. Sabi po ng sabi na. FFF, Oh. yang RCEP na yan, napupunta yan, limited. Mechanization, Mechanization daw. seed support, credit, yan po ang pinupuntahan yan. Ang sabi ng FFF, bakit merong ganong limitation? Bakit hindi halimbawa sa mga common services like drying, Post-harvest yan. post-harvest, storage, Post-harvest din yan. ba't hindi pwedeng gamitin yung RCEF doon? Okay? Grains drying, storage, soil analysis. Hindi ba pwedeng gamitin Soil yung... analysis. Kasi po, yung soil, nauubusan din ng nutrients Nutrients. yan. So, lumalabas ngayon, sagot ng farmer yon. Yung storage, bahala ka na sa buhay mo. Yung drying, Okay naman ng mga highway. bahala. Okay naman dun sa... Hindi, ang sinasabi... Saka na lang sa simento magpatiyo. Ang sinasabi ni na ng mga sina Senator Villar, kagaya dyan sa soil, meron naman daw Bureau of Soil and Water Management. They are doing that. Nag-aayos. Para dyan sa ganyan. Ang problema ko hanggang ngayon, hindi ko maintindihan sa kanila, bakit hindi targeted nga? Di ba alam naman natin kung nasaan talaga ang mga proper na pagtatamnan ng palay. Alam natin yun. Bakit hindi natin ikural na yung mga yan at nandoon na lahat concentrated yung lahat ng requirements natin. Di ba? Bakit mo gagawin yan? Seed allocation. Alam mo ba na seed allocation na bibigay lahat ng probinsya? May mga probinsya naman, hindi naman talaga rice producing eh. Pero meron pa rin Meron sila. sila. Saan na pupunta yung seed? No? Yun na nga yun eh. Fertilizer, ganun din. Kasi hindi na-download. Kagad. Yun sinasabi ni Paring Baka yung seed allocation na yun, napupong. Parang sa mga madyong. Pung! Saan na pupunta sa kung sino man? Okay, binibigay din sa trader. Yung trader tinitira. Ayun. Yung ganun. Binibenta rin niya. Binibenta nila. Napaka-criminal naman nun. Ay, Bro. Hindi nga yun ang Hindi, yun ang gusto kong maintindihan dyan. hindi yun ang objective niya ng... Out of the 87 provinces in the country, let us say only about 37 or something, yan ang talagang rice producing. Yung mga yung mga constituents ng mga congressman na to, siguro whatever, need to address yung... Ngayon, in other words, ang sinasabi ko, halimbawa, 10 billion kasi hindi naman inexhaustible fund yun. Oo nga. Out of the 10 billion, lagay mo na 8 billion, lagay mo dun sa talagang mga rice producing. Yung 2 billion, di sige, yun ang yan mo, para baka may mga areas din, doon in certain provinces, I get what you're na saying. talagang Wag naman pwede tayo, rin. wag naman tayo scattergun. Hindi scatter. Tama. Yun lang. Yung storage Scattergun nga approach. Kung wala pong nagtatayo, ba't hindi nyo gamitan niya RCEP? Para matayo na modern, ha? Hindi Silos, po yung mga silos. storage na Kunyari. tatakbuhin, na mabubulok din, na masisiraan din. O yung mga drying centers. Oo. Ba't hindi pwedeng gamitin yung RCEP? Okay. Isa pa pare na napansin nila. Kasi yung RCEP pwedeng, ginagamit po yung pera na yan, pinauutang yung mga farmers. Kasi yung hanap buhay na yan, ano po yan, medyo up and down. Meron kang ganyan cycle dyan. Pag minalas ka, lugi ka. Saka kukuha ngayon ng puhunan sa susunod na cropping season. Mangungutang ka ngayon. Ganito pala, ang Department of Budget and Management, pinipilit nila, pag yung farmers nangutang sa RCEP, pag binayaran na, sa land bank nangungutang yan eh. Pag binayaran na sa land bank, yung binayad ng farmers, dapat daw, i-remit na sa treasury yung pera. RCEP, binigay sa land bank, pinautang sa farmer, binayaran yung land bank bibigay na ngayon sa treasury. So, isang beses lang ipauutang yung pera ng RCEP. Ganun ba yun? Hindi na mauulit? Kasi magkakaroon daw ulit ng another round annually. Aba, kung revolving fund yan, di ba? Kung binabayaran ng farmer yan, lalaki ng lalaki yan. Eventually, baka mga silos na mapapautang nyo dyan. Sa mga co-op and everything. Lalaki na yung revolve. Kasi binabalik agad sa treasury. Bakit daw ganon? So, mawawala na yun. Isang beses lang pinautang.
Meron nga suggestion dati na yung X percentage na sinasabi nilang fund support for rice farmers, ilagay mo na lang as a guarantee fund. Para, Bakit hindi? Para, Maganda nga yan. at saka, yung guarantee fund na yun, ay ano mo, para ma-stabilize yung rural banking system. Kasi itong mga land bank na ito, hindi naman pupunta sa babayan. Mas ano yung mga farmers sa rural bank nila. Bakit may real estate? So palakasin ang rural bank. Palakasin. Oo, yun na nga yung nawala dahil nag-universal bank tayo in the hope. Kinain ng mga universal banks yung ng mga rural. ito, they will provide all the necessary services at less cost dyan sa mga farmers. Hindi nga naaabot yun. Hindi nangyari yun. Hindi nga nangyayari yun. Bakit hindi mo palakasin yung rural bank network? There are still about 300 rural. Meron pa isang maganda suggestion, pare Jonat. Anong comment mo rito? Yan daw pong credit fund na yan. Gamitin na lang yung sinasabi mo na parang guarantee fund. At ito mga farmers, makapangutang mas malaking pera available sa private banks. Yeah, pwede rin yun. So guarantee fund na yan, credit na yan, at tapos yung fund na yan na credit na galing sa RCEP, isubsidize mo yung interest. Service fees dun sa mga private banks. Ngayon. At pwede rin. Diba? Mas malaki ang available na pondo ngayon para sa agriculture. Magamit sila. Guarantee fund. Parang, yung mga rice farmers, makakapag-expand pa sila, hindi lang sila sa rice farming, makakapag-expand pa sila halimbawa sa vegetables, other crops. fruits, piggery, kasi magkakapuhunan na sila. As a matter of fact, dagdagan mo na. Kasi itong mga bangko, they're supposed to provide 25% of their loanable funds to agriculture. Agriculture and fisheries. Hindi sila ginagawa yun. On an annual basis, mayroong 8 billion pesos na binabayad sila. O di sama mo yun. Ang laki ng guarantee fund mo. Malaki na yan. So, pagkain po ang number one na concern natin. Actually, those sa are not even Pilipinas. totally creative ideas. Really common sense. Practical lang, ano? Practical lang. Yung Practical parang lang. lalo mong napalaki. You don't need an MBA degree, no? Hindi na. This is... Ikaw naman, paano yung mga nag-MBA? Well, yung sinasabi kasi, balik agad sa treasury, baka naman in the name of revenue generation for the government. They're not supposed to But be that's not their money. They're not Sa supposed farmers to be- siya. They're not supposed to generate revenue. You get your revenue generation from some other sources. So, yun po. Ganda. Siyempre, kapag ikaw ay kulang sa pagkain, at yung hunger po, ano yun, one measure kung nagugutom. Ang pangalawa pong baitang dyan, yung tama ba yung kinakain? Maaring hindi ka nagugutom, Nutrition. maaring hindi ka nagugutom, pero ang binibili mo, yun lang kaya mong bilhin, Nissan Ramen, halimbawa. Problema ngayon yan. Ang magiging resulta niyan po, ang latay niyan mapupunta sa health. Okay? Dagdag problema yun. Yun. Sunod-sunod po yan. Yang, hindi lang sa El Nino yan. Hindi lang sa tubig kuryente. Mahaba-haba ito. Kumbaga sa parang pandemic. Sabi po ng we're talking about health, ano? Tayo raw po ang pinaka kawawa sa health insurance coverage. Tayo ang pinakamababang coverage dito sa Asia and the Pacific. Okay. Stand out tayo sa mga panong language na ginamit dito ADB. Stand out tayo sa kahinaan ng health insurance. Ayan. Kumbaga, at least outstanding tayo. Sa kahinaan. Poorest account 47% of uninsured people in the Philippines. People's Republic of China po, kasama natin dyan. That's an excellent opportunity for the insurance industry, no? Kaya pala marami pa rin mga kabataan. Ang problema dyan, hindi rich yung affordability. Affordability. Hindi, the Filipinos cannot afford to buy insurance, health insurance. Kaya nga nagkaroon ng PhilHealth. Ang problema sa PhilHealth, maliit lang yung
coverage niya. Mm. Halimbawa, nagkasakit ka, 10%, 15%, sagot na insurance ng PhilHealth. Paano yung the rest? Yun po yung tinatawag na out-of-pocket Na gastos mo. na gastos ng mga nagkakasakit na Pilipino. Yung out-of-pocket na yun, beyond reach. Yun na sinasabi na EDB, pare. Kasi mali yung model natin. Sa akin, from the start, Anong mali? yung insurance system sa health, sa akin, hindi bagay sa atin. Ang bagay sa atin, yun ang ginawa sa France. Public health. Public health, Enhancement program. Pag ikaw nasa France, nagkasakit ka, punta ka sa government hospital. Tignan ka ng doktor, wala kang gastos. Yung insurance po, bagay yan doon sa mga mayayaman na bansa, like the US, na napakaganda ng kanilang employment. And therefore, the public, kapag empleyado ka, you can afford health insurance. Ayun pa man, kasi yung health insurance, profit-oriented yan eh. Yung mga nagbibigay ng insurance, kailangan kumita. Kailangan kumita. So, therefore, ang daming not covered na sakit. Problema yan sa ganyang klase system na health insurance. Ang PhilHealth natin, maraming sakit na not covered. Baka kala mo, pag may sakit ka, lahat covered ng PhilHealth. Hindi, maraming sakit na not covered. O kaya kung Or pre-existing condition. covered ka man, X percentage lang ang kayang ano yun sa'yo. Yan. Kukumputin yan. Ang pinakaano lang ng PhilHealth na universal, yung diagnostics. Diagnostics. Yung Partially, Oo. okay na. Magano ka. Hindi, di ba covered din nila yung dialysis? Sometimes. Hindi lahat eh. Oo. Di ba? Okay. Di ba meron tayo isang tagapagpakinig, nakalimutan ko yung pangalan na yung Grab driver, yung taxi driver. Yun na nga yung anak na nagdadialysis. Yung nangyayari, may coverage din naman. May X percentage. Pero nangyayari Up to a certain point. nangyayari sa tulong na lang ng mga ibang Halimbawa, 36 times or LGU, yung politiko ganong klase. At sabi po ni DB, sooner or later, bata nga ang ating population ngayon, Bata-bata. Sooner or later, yung karamihan, ang laki niyan. Sabay-sabay tatanda yan. Oo. Is the health system, equipped already to yes. to Ilang accommodate years this. pa yan, pero kailangan paghandaan na natin To yan. support. Oo. Related to support an aging population. Yung generation po ng mga apo natin, anak natin, Under own. dami nila ngayon. Oo. So, sabay-sabay. Pero darating araw, tatanda rin yan eh. Sabay-sabay yan. Paano yung buhay nila? Meron ba silang healthcare? Hindi nakahanda yung ating healthcare system dyan. Sa ngayon po, day-to-day ang ating... Hindi kaya, alam mo, related, itong brouhaha na nangyaring investigasyon sa Senado nung yung Belkens ba yun? That really, in a way, that actually dapat matuhog yan. Microcosm na nangyayari. Oo, nangyayari, di ba? Yung sa gamot. Kanya-kanyang lakad eh. Oo. Para Kanya-kanyang sa kita. universal healthcare. Oo. Kanya-kanyang kita eh. Speaking of that, by the way, Hindi nga na-implement na mabuti yung universal healthcare. Oo nga eh. Yun na nga eh. May feature doon, matagal na sinasabi ni Jonat to, na bawat barangay dapat mayroong health center. At yung mga initial, halimbawa, bakuna ng mga bata. Hindi ka na pupunta sa hospital. Doon ka na. At saka alam mo, meron Hindi na kayong, itayo yan eh. meron kayong health card eh. Yung, kumbaga, nandun na lahat yung diagnostics History mo. History. Hindi rin nangyayari. Yun yung sa national ID sana, yung nakalagay doon, di ba? National Ang lakas ID. ng fighting spirit. Hindi, kasi yun ang ganda ng konsepto sana. Nandun na lahat, di ba? Yan ang basic concept talaga yun. Yan ang sabi nila na mangyayari Sa national ID. Oo, lahat na. Yung information about yourself, nandun lahat. Nandun na lahat. Sinwerte tayo dahil yung nakakuha ng kontrata, ayaw gawin yon para kumita siya ng malaki. So, hindi niya na nilagay yun. Naglagay na lang siya ng Ano photo. na lang. Photo na wala namang signature. Oo. At saka walang features na security. Sino ba nakakuha niya? Malaki. Ha? Malakas. Tapos sa tagal-tagal bago gawin.
Tapos, ano nga Wala. Wala na gun. Yun. Wala na yan. I don't think it's... what we have done... Nobody's even using it. Yung, Wala. alam mo, Hindi- yung mga hindi establishments, recognize. license pa rin yung hinihingi. Actually, there are Voter's ID. two stages yan Yung tungkol sa pagkuha mo ng information, data. Data, nakuha yata yun up to 70%. Tapos yung production, yun ang naging malaking problema. So yung data gathering, nakuha, nasa PSA. In other words, 70-75% of the population, yung data nila, for purposes of an ID, nakuha na. Pero yung production, yun ang problema. Yun Kasi ang- ang dami nag-register dyan Marami nga. Ang dami na. 70-75% nga na secure. Siyempre, binigay nila yung kanilang mga data, picture, yung ano. Aha. Malaking problema yan kasi pati sinabi lang ito sa akin kahapon ng ilang mga kaibigan natin nasa IT. Okay. Yung mga tungkol dyan sa mga pati yung mga applications etc. na ginagamit ng mga government, they go to the DICT, no? Oo. Nagiging problema kasi merong isang napataas na opisyal ng DICT. Mataas, ha? Mataas na mataas. Sobrang taas. Sobrang Scooter taas. ba o ano? Hindi masyadong Hindi ganun kalasing taas. hindi kasing taas. Nasa posisyon. Pero nasa posisyon. Yan yung mga gumawa ng mga PLCs. Pilsis. Oh. Pero nasa government na sila ngayon. Government, yun na lahat ang nag-aayos tungkol dyan sa application. Halimbawa, kaya daw nagkakagulo, yung tungkol doon sa BID, sa immigration. Kasi easy access dapat yun, nakaano ka na lang application. Hindi umubra yung application. Palpak yung ano na yun. programa. Yung programa na yun, kaya nagkakapilahan pa rin. Ngayon, ang nag-provide noon ay Pilsis. Tapos ngayon, nasa DICT sila. DICT siya. Nasa DIC. Mabigat. Kilala ko yata. Parang, Kilala mo? Parang kilala mo? parang yan yung wolf dressed in sheep's clothing. Yan yung di ba, natandaan nyo? Diba? Merong insider. Nung COVID, siya rin yun Siya rin. Yung COVID, di ba? Yung tracing system. Na in-adapt natin na walang nangyari. Wala nangyari. Yun. Pero libre naman daw Pwede bang libre yun? Tracing system. Libre nga, pero ang dami mong data nakuha. Hindi libre yun. In the first place, hindi talaga libre yun. Ngayon, ano daw po ang pinaka-killer disease sa Pilipinas? Sabi po ng PSA nung isang taon, heart disease. Yan. Yung heart disease, marami pong pinanggagalingan yan. Pwede yan lifestyle. Nutrition. Di ba? Kung mali ang kinakain mo, heart Ano bang sa disease. hindi, abutan ka? Meron din genetic factor yan dahil meron talaga meron. mga tao mahihina ang kanilang make-up ng kanilang sistema at namumroblema sila sa puso. Pero yan pong heart disease, may sinasabi din sila kung lifestyle yan, may kinalaman yan sa poverty. Kasi yung mga pipera, nakakapagpa-check up agad yan. So, napiprevent. Kamukha yung kaibigan nating si Kidlat. Hindi na nga pinauwi. Hindi na pinauwi. Pag ganyan. Walking. May mga solusyon po sa heart disease. Mayroon naman daw isang factor dyan na equalizer. Ano? Stress. Lahat naman tayo, may stress. Pag mayaman na mayaman ka, na-stress ka. Na-stress ka naman. Pagkanin mo yung pera mo. Pag mahirap na mahirap ka, na-stress ka rin. So, equalizer. Okay. Pero yung pag na-stress yung mayaman, may pera siyang panggastos. Pwede siya. Magbakasyon. Mag-ayos o di ba? Very mahirap. Talagang stressful yun. Wala kang makain or something. Aha. So, ilang taon na po na heart disease ang leading cause of death. Okay. Sa Pilipinas. Oo. Heart disease. Naku. Diabetes, pangalawa. Konektado rin yan, di ba? Hindi, pang-apat pala yung diabetes. Oo. Yung heart disease kasi, been break down into other different kinds of heart disease. So, 1, 2, 3, puro heart disease. Yung
Diabetes pang-apat. Pang-apat. Kaya dialysis malakas. Diabetes. Although, Sa akin yan, diabetes, nutrition po yan. yan. At in-address yan ni Secretary Pascual ng DTI. Ano? Sabi niya, Pag nakakanin. right, mag-switch na kayo sa, Basta po kami kukuha ng pera pambili ng ulam. problema nyo na yun. Basta mag-switch kayo para hindi kayo magka-diabetes. Kayo naman, pinag-isipan niya yun. Tapos, ang pang-lima, pare ha, ito, nakakagulat. Yeah. Uy, Baga. Sa baga mo na yun. Oo, sa pneumonia. baga. Baga. May tamang, yung Ano heat mo wave niya? na yun, yung heat index, ako, inuubo-ubo ko dahil baka yun. Oo. Buti wala na rito yung TB, no? Medyo naayos-ayos na yan. Teka, pneumonia, I assumed kasi yan yung lalo na sa mga medyo may edad. Virus yan. Medyo may edad, tapos nagkasakit dumidiretso. Yung mahina na yung immune system. Pero what you're saying is hindi. It goes, medyo across the board. Baka pati mga bata ba? Ganyan. Meron. Well, hindi sinabi. Pero Basta panlima yun. Mas matatanda. Mahigit almost 35,000 cases namatay because of pneumonia. Ang dami nun. Ang dami niyan. Yung diabetes po, 36,000 cases. Dami din nun. Kasi talaga yung diet natin medyo Iba. heavy on carbs. Buti nag-seafood tayo, nag-fish tayo nung isang araw. That's good. Takot tayo, no? Takot tayo. Pero kung paminsan-minsan lang yan, one day out of 7. Ano ang punto po Dapat natin baliktad, rito? bro. Dapat Yung nararanasan yung natin. one day out of 7 lang yung Punto karne. rito yung nararanasan natin ngayon. Yung El Nino. Susunod, La Nina. Magkakaproblema tayo sa Talagang tuloy-tuloy. production ng Tuloy-tuloy. food. Tuloy-tuloy yan. Manganganak at manganganak yan. Yung food na yan, mapupunta yan sa health. Okay? Mapupunta yan sa... At cycle po yan. Yung mga tinamaan ng El Nino, yung mga farmers, Abutan na naman yan. sila lalong hihirap yung mga yan. Makakasama sila sa nagugutom. Yan yung sinasabi ni Secretary Loizaga na circular. Circular. 9:01 ng umaga. DWIC 882 at Sang Karambola sa Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIC.